sa atong Ginoong Hesukristo. Now karon, since padayon ta sa ato ang The Kingdom Living series. So for the last few Sundays, ato ning nag-break ta sa aning nga series baga kay adto na tay mga importante nga mga activities nga gibuhat. Busa karon, since nga first Sunday of the month man, so sugdan nato og balik ang ato ang gitawag na The Kingdom Living series. But una sa tanan, what is the kingdom living? Unsa ning kingdom living nga atong pagahisgutan? Ang kingdom living igsuon is a lifestyle and conduct expected of believers who are part of the kingdom of God. In other words, ang kingdom living dili lang ta mituo nga si Kristo ang atong Savior, kundili makita usab sa atong kinabuhi ang kahayag as a reflection sa atong Ginoo. If you believe that you are a Christian, if you believe that you are a followers of Christ, you are now part of His Lordship, His kingdom. Amen? So mauni ang atong kinabuhi, mauni karon kita nga dili na ang atoang kaugalingon, ang atoang master, ang atoang king, kundi ang atong Ginoong Hesukristo. That is why kingdom living. Nagpuyo na ta uban sa kaharian sa Dios. If there is a king, if there's a kingdom, so there is a king. Og naay king, naa siya'y baga law o naa siya'y kanang rules and regulation. Sama ni Paul, ingon si Paul sa Galatians 2, isa, so I am not the one living now. So dili na kuno si Pablo, dili na siya ang nagpuyo sa iyang kaugalingon. It is Christ living in me. I still live in my body, but I live by faith in the Son of God. He is the one who loved me and gave Himself to save me. So in other words, friend, si Pablo, iyahang gipakita nga ang iyang old life, the old has gone and the new has come. I am now in Christ. So as believers, we declare that we are Christian. Now we are in Christ. Under na ta sa lordship sa ato ang Ginoo. As ingon ni Pablo, dili na kita ang nagpuyo, kundili si Kristo na. In other words, makita na ang atong kinabuhi as a light and a salt in this world. Di ba? Mauna ang ato ang kinabuhi karon. Maunang sometimes as a believers, as a followers of Christ, glory to glory, dili mo na sa ingon nga diretso ka, mahimong maayo. I do believe nga kita na aman tayo mga struggle nga ato pang gina-fight. That is why ang Biblia po nag-ingon, glory to glory, hinahinayon ug tangtang sa Ginoo ang mga butang nga mao'y makababag sa ato. Which is usas siya ka reason nga nung di ta mo grow. Maunang adunay mga butang nga tigbason ta, kuhaon ni siya. Na may mga tao nga sige mong panako, ang Kristohanon adunay tulo ka klase. Peanut, pilinat ug coconut. Na ay mga tao nga dali ra kay mausab, burag peanut igura ning pusaon, buak na. Naapoy pilinat, aning kailangan na siya og martilyo, dokdokon na nimo para mabuak. Pero naagi tao nga gitawag og coconut. Dili na madalag martilyo, sundang na ugat sa ang kailangan. So maunang adunay mga butang na struggle ta kanunay. But salamat ta sa Ginoo kay naapay struggle sa atong kinabuhi. Kung ikaw nga tao, Christian ka, pero wa kay struggle gani, normal ra sa imo, burag delikado na, danger na. Burag kailangan ka mangutan na, Lord, Christian ba gyud ko? Kay normal raman sa ko ang life, burag magway nag-change. So kailangan ka na akay improvement sa imuhang devotion or pag-ilas sa Ginoo. Kaya ingon si ingon si R.C. Sproul, I think wala masulod. The only way the kingdom of God
is going to be manifest in this world before Christ come is if we manifest it by the way we live as citizen of heaven and subject of the King. So, mauna ang ato ang kinabuhi karon nga we are now subject of the King. Okay? Can you say to sa imong abay, subject ba ka diha sa Ginoo? Ato na bang Lord si Jesus? Ato na bang King ang Ginoo? Or we are the master of our faith? So, sa mensahe pa ni Sir Bong last Sunday, ang iyang title, I think, Obedience of the Call. Right? Now, as a Christian, it is our duty to obey God's commandment. Diba? This is our duty as a Christian, as a believers. Ato ang duty mo obey ta sa commandments sa Ginoo. Ug usa sa mga commandments sa Ginoo mao ang pagpakita o gugma bisan ngadto sa mga kaaway. Pagpakita kuno og gugma. Show your love to your enemy. That is why this morning we entitle our message, Love Your Enemies. Wahita na yung abay, I love you. Ibusin mo na yung enemies. Love your enemy. Now, muagre ba mo igsoon nga kining sugo o kining command is the hardest command. Ingon din muagre mo ani nga things. The hardest command in the Christian life is not praying, serving, or giving. It is loving your enemies. Muagre mo na, ang pinakaunang kalisod ang paghigugma sa kaaway. No, kinsa may kanang pilingon nga nahigugmang kaaway pero pagtalikod awayon dayon. Di ba? So in reality, so mao na ang pinakalisod. Tinuod ni ako moagre ko ani nga lisod jud kaayo higugmaon ang kaaway. Dili ba tinuod? Kinsa may mingon diri nga sayon rabi kaya atong ilansang sa cross. Di ba? Nganong lisod man siya, nganong lisod man yun, higugmaon ang kaaway. Tungod kay dili siya normal, di ba? Dili normal higugmaon nimo ang kaaway, dili normal nga mahigugma ka sa taong nagdaot sa imo. Dili normal sa tao nga nagguba sa imong future, nagguba sa imong mga pangarap, gidaot ay mo ang pangalan, then higugmaon nimo, dili siya normal, di ba? Walay normal nga tao mubuhat ni ana. Kaysa tinuod lang, masayon ang pagdumot kaysa paghigugma. No? Kasi mo agree ana, masayon gyud ang pagdumot kaysa paghigugma. Like, di ba, unsa mo ni paghigugma sa tao? Unsa mo ni paghigugma aning mga tawhana kung di ka ganahan? Di ba, magpapretend lang ka, ay, Christian, love you. Nya pagtalikod, mo unta kay. Di ba? Pagpapretin ng lugar ta, dili kaya. Di ba? Sama ni Jonah, nakailan mo ni Jonah? Katong na maligag isda. No, gikaon sa isda, wala na maligag isda. Si Jonah, nganong isa sa kapropeta, pero nganong dili man sa ganahan mo ato sa Ninibe. Gisugod siya sa Ginoo adto dito, ingna mga tao pag hinulsol mo sa iyong mga sala, kay kung di mo maghinulsol, ako nang gubaon ng ilahang nasod. Adto dito. Si Jonah tungod sa iyang gisakay sa barko pero may agi isa sa meto sa salaing destiny, ni aling alaing ruta. Kay ngano man, kay suko kay siya sa Ninibe ang gusto niya nga ang kanang mga tawhan na diya panisan sa Ginoo, panisan sila sa Ginoo kay ang Ninibe di ay usa sa mga sentro or kapital sa Assyria. So, meaning, kining mga tawhana, kaaway ni sa Israelita. So, ang gusto ni Jonah, mga matay ni silang tanan. Ang gusto ni Jonah, kakabalo si Jonah, kung kini sila maghinulsol sa ilang sala, masave na sila, luwason sila sa Ginoo, dili gubaon ang ilahang nasod.
Pero si Jonah tungod kay grabe man ang iyang hatred ani nga lugar, ani mga tao din wala siya miadto. Di ba? Ang story, gikaon sa dako nga isda, and then, tungod kay, gikaon sa gihatod gud siya dito. Mao na pag-share niya sa gospel, na ayo ang manausab ang mga tao, nagrepent ang mga tao, pero si Jonah, grabe kasakit sa iyang dughan. Di ba? So, makita nato nga even ang prophet, even nga ang the man of God, naa siya'y hatred, naa siya'y pagdumot na, dili niya makaya ilahab ang enemy nga naguba sa ilang nasod. Diba? That's a natural sa isa ka tao. Nature sa isa ka tao. Nga dili ni mo basta-basta mahigugma o higugmaon ang taong di ka ganahan o naguba sa imong pamilya. Now, mungutana ko sa inyo. Kinsa man din ang naay gitawag nga love niya ang iyang enemy. Naaba din kanang di labi anak na kong kaaway. No? Kanang mga tao nga nag-ilad sa imo. Mga tao nga giiskaman ka, gipramisan ka. Mga tao nga nag-ingon nga double your money. Mga tao nga gihulaman ka, hinan kanya nga, yes, next week mo bayad ko, pero wala na diha. Wala na nagpakita. Ganahan ka anak. Naisa ka istorya, Igsoon ba? Naisa ka ba, gikan nag-attend of prayer meeting. So pag abot sa ilahang balay, iyahan na yung gigakos iyang asawa. Iyahang gikisan yung iyang asawa. Uy, sweet kay ka ay. Sige, topic ninyo, sweet lagi kay ka. Sige ni pastor. Among topic day kay love your enemy. Iyahang yung asawa ang pinaka kontra niya. Now, friend, aduna kuno'y duha ka mga klase sa enemy. Two kinds of enemy. Una, those who do bad things to you. Morning una, nga kaaway daw nato. Kini mga tao nga magbuhat gid sa og dautan sa imuha. Mangita gid sa pamaagi nga masakitan ka. Ano mo nila na? Kanang bitaw naa sa trabaho, usually nasa trabaho, mandaot yun. Himuan yun kag istorya. Or naa sa silingan. Kana imo silingan ang ilang basuran, ibutang ginasagianan nga mairita ka. Nga pag-agi nimo mag-isip mga basura nagi tao nga sa putong katungod sa iyang action. Tungod mangita gid pamaagi. Nga burakag kapoy sa man nga klase nga tao gusto maggubot. Bamo ko na silang mga tao nga gusto ka hilabtan jud kanila magbuhat og dautan sa imo. O ikaduha, naapoy gitawag na those who wish bad for you. Kini mga tao, tanaw ni mo okay, pero ang unahuna na, bangga, unta ka. Di ba? Okay sa tubangan, pero ang iyang wish, magdaot ka. Iyang wish, magsakit ka. Kung makita ka niya magsakay, bangga, tanaw. Pinanap. Mao ni mga tao igsoon nga gawish sila na magsakit ka. That is why, friend, na ay mga situations sa atong kinabuhi nga dili na to bagam fully love ang tao tungod kay na ay mga grudges sa tong heart, na ay mga pagdumot, na ay mga kasuko. Muna dili ka, bisag kung saon ginimog timbang-timbang. Bugdi man gid makaya. Kay naa kunoy upat ka klase nga nganong dili ta makahigugma og maayo or love fully sa ato ang isig ka tao. Gitawag na siya for limiting mindset. Una, victim mentality. Right? Una is victim mentality. Kanang mingon nga tao bitaw, kanang mingon siya nga, saon ta man gyud. Wala lang kakabalo. Wala lang kakahibalo unsay akong gibati. Di ba?
Nganong dili mo na nimo mapasaylo? Uy, salamat, my love. Salamat, my love. Victim mentality. Kanang victim mentality, munang mingon sila nga, wala jud ka kahibaloon sa iyang nabuhat sa ako. Wala lang ka nasayod kung unsa ka sakit. Kaya inanak na kaskayon. Di ba? Victim mentality. Biktima sila sa ilahang situation. Ang iyahang mind kay kuan man kam siya manggod. Ang ikaduha is gitawag pod og guilty mentality. Unsa man ning guilty mentality? Kanang mga tao bitaw nga wala lang ka nasayod kung unsay akong nabuhat. Katong guilty mentality katong katong victim mentality, wala lang ka nasayod kung unsay iyang gibuhat. Ang isa, wala lang ka nasayod kung unsay akong nabuhat. Burag na siya guilt nga dili siya kaya makapadmuduol, dili siya kaya mga pasaylo kay something there's wrong nga iyang nabuhat. Means guilty siya. Ikatulo is gitawag nga excuse mentality. No choice. Nani naman gid ni, mao na gining life, di ba? Paano gid wala na pag-asa ni. No choice na ko mao na ni. Nagpuyo magud ko sa ako ang mama nga bruha. So di na gid ni makuan. Or nagpuyo magud ko sa nakaagalon magud ko salbahis, nani gid ni, no choice na. Ug ang upat is blame mentality. Siya manggod. Siya may dahilan bang ano ni ko? Di ba na yung mga tao, anak? Dili sa mga kahatag o pasaylo or dili niya kaya higugmaon tungod kay siya magidahilan sa nanani ko. Dili man ako mag-inani karon kung wala siya naginabuhat sa ko di maayo. Blame mentality. Ang pangutana igsuon, despite aning mga butanga, despite aning ato mga hunahuna, despite aning mga reason nato nga sila, siya, ako, unsa ba na diha, nganong miingon man ang Ginoo, higugmaa ang imong kaaway. Ngano man? Why? Di ba? Lord, nganong wa man ka nag-ingon nga putlig ulo imong kaaway? Nganong man ka nag-ingon, Lord, nga isunod og sako imong kaaway. Ngano ingon mo ka love your enemy? Di ba? Because in Matthew 5:43 to 44. Okay, balik na. 43 to 44 ta. You have heard, ingon si Jesus. Now, before na ko basahon, the context aning story gsoon is the Sermon of the Mount. So naay mga tao daghan din na ang mga kini mga Pariseo, kini mga kailam mo nakahibalo sa balaod or mga Pariseo, sa naa ang mga kining gisaligan sa templo. Sila ang mga naggunit sa law ni Moses. So ingon si Jesus, you have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. Now, kung mapansinan niyo igsoon sa 43, you have heard that it was said, love your neighbor. But kanang nakapula diya nga, hate your enemy, wala na siya sa Biblia. Wala na siya sa gitawag na Leviticus law. Wala na, gidugang lang na sa mga Pariseo nga maoy ginatudlo niya sa mga tao. In other words, maybe they misapplied, maybe na understand kay bisan pagbalikan nato gikan sa Leviticus wala miingon ang Ginoo nga hate your enemy. Okay? That is why ingon mo nang gitpan sila ni Jesus. Gingnan sila, but I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. Now, ang pangutan, kinsa di ay ning kay they said, love your neighbor. Now, kinsa ning neighbor nga dapat natong higugmaon kay sa ilang kultura kaniadto. Siyempre ang ilang pagtuo,
ang mga Jews, ang mga Israelita, sila-sila lang. Kaya ilang mga neighboring country, ilahan ng mga kalaban. So na isa ka dato, ay isa ka lawyer. Makita na ito na sa Luke 10, wala na ako ibutang sa Luke 10, 25 to 27. Na isa ka lawyer. Nangutan na siya, nangutan na siya sa Ginoo, who is my neighbor? Ingon siya. But Jesus also said nga, kabalo ba ka unsa ang commandment sa Ginoo? So ingon siya, yes, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength, and love your neighbor as yourself. Pero sa ingutan na siya nga, who is my neighbor? So iyang gibitik si Jesus. Now, mo itong ingon si Jesus na as a parable of the Good Samaritan. Nakaduog mo ng the parable of Good Samaritan? Di ba, na isa ka tao nga gikan sa Jerusalem, padulong sa Jericho, then gi-hold up siya, gikawatan siya, na siya ra ang nabilin dito, loik kamatyuno na siya, pero mayroong miagi ang isa ka pres nga Israelita. Igur sa gitanaw, kay piligyan lang siya, gitanaw lang gihilabdan, nan miagi na po ang Levites. So kini sila, ang Levites, igo na po niya, gitanaw. Now, kung atong tanawon, kung sa tuang baga generation, katong pres, burat siya pastor. Ang Levites, burat siya o elder. Kaya ang pres, ang Levites, maunang assistant niya. So, ilaharang gitanaw. There comes the Samaritan. Now, kining Samaritan nga lugar, mauning gitawag nila mga crossbred, meaning to say, dili sila mag-associate ani, dili sila gusto mo tanaw mo istorya gali ani. Pero ang Good Samaritan, nakita niya, in fact, tinuod siguro nga kato siya, dili to siya Samaritan, kung dili isa to ka Israelita, kay wa man gibutang ang tawo unsa iyang asa sa gikan. Pero ang Samaritan, nag-effort siya, iyang gitabangan, gitambalan niya, iya pang gidala dito, dan giingnan pa niya nga, ingna lang ko kung unsa pay kulang. In other words, ang Good Samaritan, iyang gibuhat, which is, ang katong duha, wala nila gitabangan. Now, ingon si Jesus, then asked, which of the three was a neighbor to the wounded man? And the lawyer replied, the one who showed mercy on him. And Jesus said, go and do likewise. So, unsa may ibut pasabot igsoon? The Samaritan, mga Israelita, di sila ganan, ilang pagtuo nga mas higher sila, mas kanang hybrid sila, o kuan sila kining mas taas ang ilang pangtanaw sa ilang kaugalingon, baga ang Samaritan, buraw kanang bitang pinakaubos nga lahi sa ilang panglantaw. Patingon si Jesus, kinsa man ang neighbor aning tulo. Ingon ang lawyer, katong nagtambal kaniya. In other words, friend, your neighbor is dili tong kalibil nimo. Your neighbor is dili tong portahan nimo. Your neighbor is those nga nag-suffer. Your neighbor ay mga tao nga dili sila buga cast out sila sa society. Dili sila kining inila. Mao nang ingon ni but pasabot sa Ginoo. Love your neighbor. Amen. Muna friend, as a believers in Christ, as a followers in Christ, we need to understand that our neighbor is katong mga tao nga nag-ubos pa kanako. Katong dili kaya mo bayad kung mangutang sa imo. Katong mga tao nga dili able. Dili sila able nga mo libil sa imo kay taas imo hangpan. But ingon si Jesus, mauna ang ato ang need. Katong willing ang mga tao nga nagkinahanglan tabangan. Ingon si Timothy Keller, not everyone is your brother
or sister in the faith. But everyone is your neighbor, and you must love your neighbor. Now, as part sa isa ka Sermon on the Mount, prior pa ani nga verse, ingon si Jesus, you are the light and the salt of this world. Makita ang ato ang Kristohanon nga kinabuhi, pinaagi sa ato ang action. As Timothy Keller said, dili tanan ato ang kauban sa pagtuo, pero daghan taog mga neighbor na nagkinahanglan o gospel, nagkinahanglan makadungog sa pulong sa Ginoo, nagkinahanglan nato tabangan. Ang ato ang physical health, like tagaan nato sila pagkaon, unsa na just a temporary lang. Pero once matagaan nato sila pulong sa Ginoo, nga kini maoy magpuyo silang kasing-kasing o kini maoy makahawas dili lamang sa ilang sitwasyon, even usab sa ilahang relasyon sa Ginoo. So, we are part of that. That is why we are the light of the world. Now, balik ta sa question. Why does God command us to love our enemy? Why? First is because we cannot pray in love and live in hate. Dili ta makaingon nga, Lord, I love you, Lord. Pero naakay pagdumot sa imong isig katao. Lord, bless me, Lord. Lord, I love you so much. Pero di ka kahibalo, mangayo, or mapasaylo sa taong nakasalat sa imo. Lord, ikaw yun akong Ginoo, Lord. Kung wala ka Ginoo, wala gid ko, Lord. Pero salbahis mong batasan. No? That is why we cannot pray in love and live in hate. That is why you must love, ingon si Jesus, love your enemy. Di ba? Ingon sa 1 John 2:4. Whoever claims to love God, yet hates a brother or sister is a liar. Makahakon daw ta. Ba? For whoever does not love their brother and sister whom they have sinned. Nga, nakita galin na nila. Cannot love God whom they have not sinned. How? Hindi nila mahigugmao ng Ginoo. Again nila makita. Kaya na ganun nakita nila, di ganun kaya higugmao. Saan ka ang Ginoo nga wala nila makita? Diba? Kung if you claim that you love God, and then you hate your brother and sister, ingon sa Bible, we are liars. Baka kung taigsoon. Ibaka ka na to ang atong kaugalingon. Muna sa Luke 6:27, 28, is the same rin sa scenario. Luke, ang four gospel, Mateo, Mark, Luke, and John. So, the same nga scenario, but morning nakita po ni Luke. Ingon siya, but to you who are listening, I say, love your enemies. Do good to those who hate you. Bless those who curse you. Pray for those who mistreat you. No, kaya kalisod kaya anak, di ba? Imagine nimo, love your enemies. Do good to those who hate you. Kinsa man tong liganahan sa imo nakakaaway, imuha ko nung buhatan og matarong. Palitan nimo og siupaw, paisnako nimo. Pero ay lang butang hilo sa ilaga. And then, ingon pagiti na, bless those who curse you. Baka tumingon sa imo nga, may pay mamatay ka. Thank you, brother. Curse ay mo, pangit ka. May pay mamatay ka. Thank you, bro. Thank you, sister. I love you. Kaya ka na to na. So, then pray for those who mistreat you. In other words, friend, the Bible says, love your enemy because if we love our enemy, kita ang mausab. Amen? Dili siya. Ang imong kaaway, di na mausab. Considered na nga, mauna gina siya. But if you love our enemy, kita mo'y usbon sa Ginoo. Amen ba?
That is why Jesus says, love your enemy. Kay dili ka ma-change kundi magpabili na ang imo ang hatred, magpabili na imo unforgiveness. Maunang ang Ginoo na ay pamaagi nga di nato masabtan. Gusto ta mag-usab, gusto ta mahimong ka ng tasog pasensya, ang imong kaaway maguban-uban sa imo. Di ba mingon ka nga nanarbaho ka pag-abot nimo dito, gihaw nag-resign ko sa akong old nga company kay toxic ang mga tao dito Pagbali nimo diri, maura gyapon. Mas worse pa. Di mo ma-realize na ako mali ang problema. Di ba? That's why God gamiton niya mga tao to sharpen us. To change our heart. Because kung dili na mausab, bisan asa ka pa ingon, ang problema naa sa tuwa permi. Amen? That is why bugat siya ang love your enemy, pero aduna say bawi sa ato na paingon. Dili na sa tao nga imong gipasaylo. Amen? Maunang magbuhat kuno ta og maayo, do good to those who hate you. Lisod kayo magbuhat og matarong isuon sa di na to ganahan. Di ba? Pag di ka ganahan sa tao, alami, magiging kumuton. Di ba? Bro, ha? Pingon ang Ginoo nga, ang gigutom, pagkaunon, ang kaaway, pagkanon. Ha? So man na, Lord? Pag sure, Lord, oy. Diba? But ang sagyong pa na ko igsoon, ang buhat ani is para ni sa ato. Para ni sa ato. Di na para sa atong kaaway. Consider na igsoon. Butang sa atong huna-huna. Kanang atong enemy na ginato na sila. Di na ma-change, Ginoo ray maka-change, anak, dili kita. But if we love our enemy, napay posibilidad, makita nila nga tinuod ang atong Ginoo. Then ang Ginoo naglihok sa ilaha, through sa ato ang action. But ang una mausab, kita, dili sila. Amen? Kay naay duha ka klase ang tao. Ang tao kuno, believers ug not dili believers, inani daw ang tao. Thermometer ug thermostat. Ba? Kining thermometer, pag unsa kainit ang panahon, musaka po na siya kainit, di ba? Kung unsa ang panahon, maupo na siya, musabay siya. Pero ang thermostat, bura siya kung sa aircon pa, kung init kayo, imuhang pakusgan para mubugnaw ang imuhang kwarto. Samaan Kung pahinayan, kung init, atong pakusgan ang aircon para mubugnaw ta. So, inana, duha ka klase. Now, ang gingon din daghang mga tao nga sama sa thermometer. If others are kind, they are kind po. Di ba? Kung maayos, di ba? Kung maayos siya, ikaw po maayo po kayo ka. Right? If others are angry, ikaw po mahimo po kang angry. Sungayan po ka. Di ba? In other words, friend, it simply reflect the attitude around them. Munang thermometer. Ang thermometer, kung unsa ang naa sa imuhang, kung maayo kang ang environment, malipayon sagka. Pero ang Christian, ang thermostat is different siya. Jesus calls His followers to be like a thermostat. Ingon din when others hate, kung uban nakaulit na, ikaw ang gugma. Di ba? Applicable mo na sa isa ka mag-asawa. Di ba? Kung ikaw kalayo asawa, imuhang bana, maoy tubig. Di ba? Kung kalayo ang asawa, ikaw bana, maoy tubig. So, inana ang kinabuhi sa Kristohanon. Bura og thermostat, ikaw magpakalma. Ba, when others curse, mag-istorya di maayo, ikaw maoy magpakita og blessing. In other words, di ka mo sabay. Di ka mo, bitaw ka, ako matungod mo ginaday. Di ka mo maayo, imo na nung sugnuran. Di ikaw magpakalma because naakay vision. Nga, God says, love your enemy. How can I solve this problem
dili ko maglantaw sa sugo sa Dios. Pero ang Christian is like a thermostat. When others mistreat you, we pray. Ana ang isa ka lihok sa isa ka Christian. Kaya kung sa ingong blanco ganun na itson, kaya kung higugmaw na to ang kaaway, naagyoy reward. Kabalo mo sa reward? Ang reward is mausab ang imuhang pagkatao, imuhang karakter. Ingon si Jesus, Luke 6:35, but you love your enemies, do good to them, and lend to them without expecting. Ay, nagipag-expect. Pautangan na ay na pag-expect nga bayaran ka to get anything back. Then your reward will be great, and you will be children of the Most High. No? Children of the Most High, because He is kind to the ungrateful and wicked. In other words, patas ang Diyos. Dili siya ingon nga kitang mga believers atuar ang favor. Ingon gani sa Matthew 5:44 o 45, like ang Ginoo tanan tao iyahang gitagaan og siga sa adlaw. Meaning to say, ang blessing sa Ginoo dili ra sa ato. Tanan tanaw na matingala ta nga bisag na ata dinhi, pero ang uban mga tao gakaasinsuman way Ginoo. Di ba? Kay gitagaan gihapon sila sa Ginoo og kusog. Matag adlaw plus kugihan pagid kayo. Mo nang moangat. Pero ang wala sa ila ang peace of mind. I'm pretty sure ang tao nga way Ginoo walay peace of mind. Mabuhat man nimo ang tanan, makuha man nimo ang tanan, pero wa gani kay Ginoo, wa kay peace of mind. Munang usa sa mga butang nga reward nga gihatag sa Ginoo is mausab ta. Mo nang easy, not easy, but siguro kaantigo ta mo pasaylo, kaantigo ta mangayo og pasaylo because we understand nga ang atong kinabuhi nagadepende lang sa gihatag sa Ginoo. Mo nang ingon ni Corrie ten Boom siya. Si Corrie ten Boom siya. Forgiveness is the key that unlock the door of resentment and the handcuffs of hatred. It is a power that breaks the chains of bitterness and the shackles of selfishness. Imagine nimo igsoon. Tungod kay aduna kay pagdumot, tungod kay aduna kay kasuko, prison ka sa hatred. Di ba? Prison ka, lain na ba nang naakay kasukok? Kung makita ni mo siya nga nagbakasyon, nagbakasyon na sad. Ngano, hatred na eh. Naanay kasuko, naanak din sa imong heart, di na mawala. Pag makita ni mo siya nga miangat, surjud ko, nanaykas na. Surjud ko kay. Kung nakita ni mo siya nga medyo naipag-ungas na kyanan, puno na ka nag-utang. Wala, puro ka kasuko. Kaya nga ang imuhang hatred na apirmi. But imuha nang i-release, mawala na ng bitterness, mawala ka, di ka mabrag prison sa selfishness mo nang si Corrie ten Boom. You know si Corrie ten Boom, usa ka, I think, Jewish, nga sa time sa Nazi, nga iyang pamilya, gipatay. And then general ang nagpatay sa iya, nahimong Christian. But before niya nagipasaylo na, grabe iyang bitterness, bugat kayo. Because nakita niya, girip ang iyang isuon, gipatay. Pero pag sa dihang katong nagpatay sa nga general, nakita niya, na-meet niya as a Christian, pero wala siya magsaba, pero sa kaila sa kay bata pa siya atong atay. Pero sa dihang iyahang gi-forgive, iyahang gi-release ng bitterness, ingon siya nabati niya ang kagaan sa iyang kasing-kasing. Amen? That is why, love your enemies. Kaysa ato na. Ikaduha igsoon, why does God command us to love our enemies? Is because God wants us to do good no matter what happens. Right? Ang gusto sa Ginoo magbuhat tag maayo bisan pag unsay mahitabo. Ug dili ta makabuhat og maayo kung aduna patay pagdumot. Aduna tay kasuko sa atong kaaway. Ilabi na kung imong kaaway sulod ra sa inyong balay.
Di ba? Gusto sa Ginoo nga ang atong gugma dili lang kutob kung unsay sayon kanang natural, di ba? Isip mo kayo mag-love. I-love nimo ang lovable, di ba? Kung buutan lami kay higugmaon. Taong ang mga evil mga tao, mabuhat na nila mulab sila sa mga taong lovable. Pero ingon ang Ginoo nga kung muhigugma ta sa mga tao nga maayo lang, ingon siya sa Matthew 5, if you love those who love you, what reward will you get? Di ba? Higugmao na nimong tao kaya higugma sa imo. Unsa may naana, unsa may makuha nimo? Are not even the tax collectors doing that? No, the tax collectors, meaning that ang tax collectors ay considered na nila nga kawatan, considered na nila nga evil kaniadto. And if you grade only your own people, because they are Israelites, what are you doing more than others? Do not even pagans do that? Walay kalainan. Even ang mga unbelievers, kabalo mahigugma. Even ang mga atheists, di sila mutugin o, pero mga buutan. Kaya nila mahigugma sa taong lovable. Pero ang tao, mahigugmaon ni mo, ang tao nga, naong wala pala'y krimen, suspect na daan, pinakalisod na. Di ba? Ang tao nga nag-ilan sa imo, higugmaon mo, sakit kayo na. Ang tao nga binuangan ka, sakit kayo na. Gipramisan ka na ikaw nagyod. Pero pag-abot sa pila ka bulan, nagpakasal og lain, sakit kayo na. Right? That is why, ingon si Jesus, unsa may kalainan, nga even gani, ang mga dautan tao, mabuhat na nila. Di na igsoon, nga, kailan man si Abraham Lincoln. Abraham Lincoln is one of the greatest president, one of the best presidents sa United States. Okay? So, siya, before siya gi-assassinate, before siya gi-patay, na ay kritiko niya, pinaka-hater sa tanan. Kontra kayo niya, karang gadauton siya, burabitaw, Trillanes gihapon ba, o Sara, Brusing, Pandaw, pagkita nga senaryo, kontra kayo na niya. Pero yang gibuhat, kini si Edwin Stanton, iyang gibuhat, iyang gikuha as part sa iyang kabinete. Di ba? Ang tao nga pinaka supakiro sa imo, pinaka problema nimo, ang gibuhat ni Abraham Lincoln, iyang gikuha, lawyer man siya, iyang gikuha as part sa iyang cabinet members. Now, unsa may nahitabo? Pag-abot sa, I think 2 years, gipatay, gi-assassinate si Abraham Lincoln. So, nanaiyang kon dia sa mga tao, nag-istorya namin ng tagawa ng eulogy na sa, si kuan na kuan kay butan kini siya, kuan kini salamat ko na. Na isa ka tao dito sa layo naghilak. Grabe ang hilak. Grabe ganyang hilak. Ug siya si Edmund Stanton. Ingon siya, ipasaka man siya, so because of Lincoln's free-flowing and never-ending willingness to forgive and forget, he had turned a bitter enemy into a devoted friend. Imagine ni mo igsoon, ang lihok sa Ginoo, si Abraham Lincoln bisag unsa ka salbay na iyang gitagaan og chance. No, remember, never-ending willingness to forgive and forget. In other words, siguro sa part sila sa kabinete, maglalis pa siguro sila, pero kipasaylo gihapon siya ni Abraham Lincoln, hantod nga na-realize ni si Edwin Stanton, nga this is the real friend. Mauning tinuod nga tao. Mauning nag-concern ka nako. Maunang giingon niya, a bitter enemy into a devoted friend. I think wrong spelling, bitter na. Di ba? So friend, that is why, ang giingon ako,
unsa may naa, kung normal ra, di ba? Sa garabya, sa tuwa kay higugmaon na to, ang tao ra gyud nga ganahan ta. Pero dili lang ang gibuhat ni Abraham Lincoln nga na change ang iyahang pagkatao, even ang iyang perspective sa kinabuhi, even ang panglantaw niya as a part sa ilahang presidential office. Now, ingon ang Romans 12, tama ang Bible igsoon. Romans 12, 17-21, never pay back evil with more evil. Right? Do things in such a way that everyone can see you are honorable. Do all that you can to live in peace with everyone. As a believers, morning ingon ni Pablo sa mga kwan, ayaw mo balos sa mga kanang dautan, balusan po ni mo dautan. This is baga command as a believers, bro. Ay, sa maniway ka, kapoy, bariani kung Kristohanon ta. Pero mabuhat ni mo na igsuon if imong isurrender, ang mayo imong relationship diha sa Ginoo. As human as we are, dili mo na matago nga naatay mga attitude pod. Tao raman pod ta. But hinay-hinay, makuhaan to. Bisa na makuha ag 30%, 40%, hinay-hinay lang. Sa mayo atong relasyon sa Ginoo. Daingon siya, dear friends, never take revenge. Di ba? Ayaw pagbalos. Leave that to the righteous anger of God. For the scripture says, I will take revenge. So, ang Ginoo ni mo balos, I will pay them back, says the Lord. Instead, if your enemies are hungry, kung imo kunong libakira nga silingan, gigutom, pagkaunon na nimo. Libakira niyo silingan, pagkauna, tagay og kanang dinuguan nga sa kakilo ang sili. If they are thirsty, kung giuhaw, give them something to drink. Ayun lang ang abdo. In doing this, you will heap burning coals of shame on their heads. Di ba? Grabe ang tactics ba? Nga ang sao ni mo pag killing softly bitaw? Kauna ni mo. Kaun ka, walang hiya. Kauna, walang hiya, walang hiya. Sa tagaan ni mo sa hinahinayon ni mo, patay ang iyang giyag. Oh, grabe ka bautan, yan nga tao. Not only nga makonsa, but ang imuhang motive nga makailas siya sa Diyos. Amen? That's our motive. It's all for the glory of God. Dili wrong motive. Don't let evil conquer you, but conquer evil by doing good. Amen? Di ba? That is why importante igsuon. Lisod tuod, pero kung mabuhat nato na, dako kayo og benepisyo. Dili lang sa atong pagkakristuhan, even sa atong kaugalingon. As I end igsuon, that is why does God command us to love our enemies? Because God, His love is perfect. Perfect ang gugma sa Ginoo. Dili para sa ato ang kulang. Ang gugma sa Ginoo perfect. Ingon siya. Ingon din igsoon. Matthew 5:48, be perfect, therefore as your heavenly Father is perfect. As I end, Jesus is not calling us to a life of sinless. No, wala man tag gitawag sa Ginoo nga wala tayo sa law or perfection, gadi mo ginato na mabuhat. Rather, He is calling us to spiritual maturity, to reflect the character of our Heavenly Father in the way we love others. The word love those who love them. Mao nang kalibutan, igsoon. Kung tanaw nimo ang movie, pag ganahan kita ng movie nga gidaog-daog, musukol dayon, no? Paghapit na mo ending, kaklataw niya tanan, daog din siya, ganahan kita na. Diba? The word love those who love them. But God's children are called to a higher standard. We are called to love beyond what comes naturally. Beyond what comes naturally. Kanang dili nature siya sa katao, higugmaon na. To forgive when it's hard. To pray for those
who hurts us, and to show kindness even to our enemies. Question igsoon, mo na akong ibilin ka na to. Mga tanay mong kagalingon, who is the person God is asking you to love today? I know na atay mga personal, mga grudges, personal, may struggle. Maybe kung wala imo, praise the Lord. Pero kung naa, una-una maayo. Who is the person God is asking you to love today? Second question, will you continue to respond naturally? Mulab lang ka sa tao nga angayan? Or will you respond as a citizen of God's kingdom? Friend, every time we choose to love or hatred, we choose to love over hatred, forgiveness over revenge, and grace over bitterness, we become more like our Heavenly Father. This is what Paul says as I end, Ikson. Ingon si Pablo, therefore, imitators of God as beloved children, and walk in love as Christ loved us and gave himself up for us, a fragrant offering and sacrifice to God. In other words, friend, as Christ loved us and gave himself for us, therefore, imitate of God. Even si Paul, ingon siya, imitate me as I imitate Christ. Friend, brothers and sisters, as a believers in Christ, this is our duty. This is our responsibility to show the world that we are the light and the salt. Di nato na mabuhat igsoon if we do not practice loving our enemy. So kung naman mo yung mga kasuko sa inyong mga parente, send me a message. I miss you. Mingaw na ko sa imo. Naman mo yung mga kalain sa inyong mga silingan or friends, pwede ta mag-coffee. Mingaw na ko sa inyo. Na-miss na nako ang ato ang mga banding sa una. Because we are brothers and sisters in Christ. Amen? Let us pray.